Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Try me then, babe. Hindi ako nagbibiro. Nakukuha ko ang gusto ko at sisiguraduhin kong pati ikaw. Bulong nito. Para na naman may kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. Di na rin siya nakakilos. Nakuyom niya ang kamao dahil sa ginawa ni Zack. Chapter 12. Lumipas na ang ilang araw magmula nang maganap ang sparring nila. Hindi pa rin siya nagpupunta sa opisina ni Zack tulad ng sabi nito. At wala siyang balak pumunta doon. Nagpapasalamat din siyang hindi ito nanggugulo. Sa katunayan ay hinihintay na lang niya ang pagdating ng mga pulis sa bahay nila. Pero walang dumating. Bagkus, tumawag pa ang manager nila sa resto at pinababalik na siya sa trabaho. Ikinabigla niya iyon, pero syempre ikinatuwa niya. Hindi na siya nag-inarte pa dahil kailangan niya ang trabaho. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at pinabalik siya sa trabaho. Samantalang hindi pa sila nag-uusap ng Il Madrid na iyon pagkatapos ng sparring nila. Ilang araw na tahimik ang buhay niya at walang Zack na nagpepeste. Naisip tuloy niya na baka napagtanto ng Il Madrid na iyon na mali ang ginagawang pamimilit sa kanya, kaya ibinalik na siya sa trabaho at hindi na ginulo pa. Sammy, pinapatawag ka ni Master Darren. Pumunta ka daw sa opisina niya mamaya, gusto ka daw niyang makausap. Tawag ng isang instructor na kasamahan niya. Sige, salamat. Wika niya sabay tango dito. Pagkatapos ng klase niya ay agad siya nagtungo sa opisina nito. Sumakay siya ng jeep patungo doon. Iba kasi ang lokasyon ng opisina nito sa lugar na pinagtitreningan nila. Pagkarating ay agad siya pinatuloy ng babaeng naroroon sa information desk. Kumatok muna siya. Nang marinig ang sagot sa loob ay saka naman siya tuluyang pumasok. Good morning, Master. Hinto niya sa harapan nito at nagbigay galang. Good morning too. Have a seat please. And also, please don't call me Master. Nasa labas tayo. Just call me Darren. Tiningnan siya nito at matamis na ngumiti. Nakaramdam siya ng hiya kaya naman napayuko siya ng bahagya. Anyway, pinatawag kita dahil gusto kong humingi ng sorry. Sincero na tong wika, nakatitig ito sa kanya. At parang kinakabisa siya nito. Sa totoo lang, ay ngayon lang sila nagkausap ng solo at ganito. I'm sorry dahil sa ginawa kong pagtulong kay Zack para magkaharap kayo. I knew that story between you and him. Sorry if nakialam ako sa inyo. Sincero muli nitong paghingi ng sorry. Malamlam pa ang matang nakatitig sa kanya. Naku po, wag na kayong mag-sorry. Okay lang po yun. Isa pa, malaki rin ang naitulong ng sparring na yun sa amin. Para mag-improve pa kami. Medyo ilang niyang sagot. Di siya makatingin ng diretso sa kausap dahil sa mga titig nito. Nakabuti nga talaga sa iba yung sparring. Pero sa kanya ay hindi. Samantha, wag mo na akong pupuin. Di pa naman ako matanda. Magkaedad lang kami ni Zack. And if I'm not mistaken, 3 years lang ang age gap natin. Ngumiti ito muli. Sige. Darren. Utal niyang wika. Di siya sanay na tawagin ito sa first name. Napabutong hininga siya para kalmahin ang sarili at mabawasan ang pagkailang niya. Maaari bang magtanong? Bakit pala gusto ako magpanggap ni Zack na maging girlfriend nito? Interesado siyang malaman ang dahilan. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Dahil gusto nitong bumalik sa kanya ang dating girlfriend. He loved her very much. And he want to do everything para bumalik lang ang dating nobya. At sobrang sakit ang nangyaring paghihiwalay nila. Dahil lang mag-propose si Zack, iyon din ang araw na nakipaghiwalay ang girlfriend niya. Nakaramdam siya ng awa dahil sa sinapit ni Zack. Pero wala pa rin siyang balak na tulungan ito. Pagkagaling niya sa opisina ni Darren ay dumiretso na rin siya sa resto. Abala ang lahat dahil sa dami ng customer nila. Napakahaba ng pila sa bawat counter. Patingin-tingin siya sa oras dahil 5 minutes na lang
ay magpi-break time na siya. Nagpaalam siya sa manager nila pagsapit ng 2 p.m. para sa 1-hour break niya. Nakita mo si Sir Zack kanina? Ang gwapo talaga, no? Isang linggo din siyang hindi dumalaw dito sa Easy Recto. Narinig niyang sabi ng isang babae na naka-uniforme ng ECSM sa katabing table. Sigurado siyang empleyado ito sa naturang mall. Oo, grabe talaga, Day. Makalaglag panty. Sang-ayon ng isa, puno pa ang bunganga ng pagkain. Tahimik lang naman siya nakikinig habang abala sa pagsubo. Kawawa nga yun si boss eh. Habol pa rin ang habol sa ex niya. Ano nga pa pangalan nun? Nag-iisip pa ito. Nag-iinteresado siya sa takbo ng pinag-usapan nila. Gusto rin niyang malaman ang pangalan ng babae. Hindi kasi sinabi ni Darren ang pangalan ng ex ni Zack kanina nang mag-usap sila. Kasi si Sebastian. Sobrang ganda din nun at mayaman din. Balita ko pa, long-time girlfriend ni boss yun, na nauwi lang sa hiwalayan. Kaya siguro hinahabol-habol pa rin ni Sir Zack yun, dahil mahal na mahal pa rin niya. Banggit nito sa pangalan ng babae. Si Sebastian? Mahina niyang naibulong, at isinaulo na nga niya ang pangalan ng babae. Sayang sila, bagay na bagay pa naman sila. Sana magkabalikan sila, no? Ano kayang dahilan bakit nakipaghiwalay si Ma'am Casey kay Sir Zack? Takang tanong ng isa. Napaisip din siya kung ano nga ang dahilan. Pagkatapos ng break time niya ay agad din siyang bumalik sa resto. Sammy, sumama ka mamaya ha, nangiimbita si manager sa gaganaping party sa bahay nila. Bagong promote yung asawa niya dito sa mall na to bilang account manager. Pagbabalita nito, pero nagdadalawang isip siya kung sasama. Baka kayo na lang, may mahalaga pa akong gagawin sa bahay mamaya. Tanggi niya. Sammy, sumama ka. Aasahan kita mamaya. Imbitado kayong lahat, kaya please, pumunta ka. Agad na singit ng manager nila. Kita ang pakiusap sa mga mata nito. Pero wala nang pero iha. Sasama ka mamaya. Sa katunayan, ikaw na lang ang hindi ko nakakasama sa kahit na anong pagdiriwang. Biglang wika uli ng manager nila. Hindi na siya nakatanggi pa dito at pumayag na rin. Tuwang-tuwa naman ito. Natapos ang duty niya. Agad siyang umuwi. Nagpaalam din siya sa nanay niya dahil sa pupuntahang party. Simpleng polo shirt lang ang pangitaas na napili niya at tinernohan ng pantalon ang suot niya. Wala naman kasi siyang dress at sa totoo lang ay ayaw niya nagsusuot ng dress. Itinali na lang niya ng medyo mataas ang buhok at sinuot muli ang sombrero. Tatanggalin na lang niya ito pagkarating sa party mamaya. Sammy, ang ganda-ganda mo talaga kahit simpleng pantalon at polo shirt lang ang suot mo. Mabuti naman at tumating ka. Salubong ng manager nila sa resto na si Mrs. De Guzman. Iginiya siya nito papasok pa sa loob ng hardin kung saan ginaganap ang munting kasiyahan. Mag-enjoy ka lang, Sammy ha. Maya-maya darating na rin ang iba pang mga kasamahan natin sa trabaho. Malakas na bulong nito sa tenga niya. Hindi sila gaano magkarinigan dahil sa lakas ng tugtugin. Dinala siya ni Mrs. De Guzman sa isang round table. Opo, salamat po. Malumanay niyang wika. Nagpaalam na rin to dahil kailangan pa nito asikasuhin ang iba pang mga bisita. Malit lang ang party, pero halatang hindi tinipid. May catering pa. Malaki ang bahay na mag-asawa pero wala pa ring anak. Pagtingin niya sa mga bisita ay alam niyang may mga sinasabi rin sa buhay. At ang mga kababaihan ay puro nakadress. Sinipat niya ang damit na suot. Napangiwi siya sa nakita. Dahil pareho ang kulay ng damit niya sa mga waiter at sa totoo lang ay para siyang kasamahan ng mga crew na naroon. Kakamot-kamot siya ng ulo at naupo na sa mesa. Nagdatingan na rin ang iba niyang kasamahan. May kanya-kanyang partner pa ang mga ito. Pero wala siyang pakialam. Nagsimula na rin ang party. Marami rin nagsalita sa mikropono at nagpasalamat din si Mr. De Guzman. Tumayo siya at nagpaalam sa mga kasamahan para kumuha ng pagkain. Patungo na siya sa area ng mga pagkain nang biglang may marinig. Miss, can I have a drink please? Nalingon niya ang pinanggalingan ng boses at nabighani siya sa ganda ng babaeng nakatingin sa kanya ng diretsyo.
Miss, narinig mo ba ako? Muli nitong wika. Pati pananalita nito ay nakakaakit. Sorry, hindi ako waitress dito. Ngiti niyang sagot sa babae. Oops, I'm so sorry, I didn't mean it. Nahihiyang hingi nito ng paumanhin. It's okay. Ngiti nito dito at nagpatuloy na kung saan naroon ang mga pagkain. Agad din siyang bumalik na makakuha na ng pagkain. Abala siya sa pagsubo at walang pakialam sa paligid. Malapit na rin niya maubos ang pagkain sa plato. Pero bigla siya nabilaukan nang marinig ang pamilyar na boses na biglang nagsalita sa mikropono. Sorry, I'm late. Napaangat siya ng tingin mula sa lalaki nagsalita, habang bukol-bukol pa ang pisngi niya dahil sa mga pagkain. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sa